Yo, what's up mga kapitbahay? Welcome back sa channel. Ayan mga kapitbahay, meron isa tayong kapitbahay or subscriber na nagtatanong kung paano nga pa daw minomonitor yung pFSense niya. Kasi meron kasi siyang pFSense na Netgate mismo. Ayan, bago lang siya. So, nagtatanong po siya paano daw niya lalagyan ng monitor. Kasi yung Netgate natin na pFSense firewall is box lang mismo yun. Walang lagay ng BGA. So, ang mayroon lang dun is yung console cable. So, paano nga ba i-monitor or paano nga ba daw niya makita or paano niya ma-monitor na nandyan sa screen yung kanyang GUI na like katulad ng mga pFSense na Community Edition, di ba? Kunwari, Community Edition, naka-install lang sa ganitong PC. So, syempre, may lagayan ng BGA, pwede mo siyang ma-display. Pero kapag yung pFSense kasi natin, yung box mismo, yung Netgate, wala kasing BGA, ano yun, yung mga X series lang ang mayroon ata eh. Yun. Pero pag mga 6100, 5100 wala yun. So nagtatanong po siya, ano nga ba ang style ko para ma-monitor ko? Para, kunyari, hindi mo na siya ma-remote o hindi mo na siya ma-SSH. Paano mo siya i-reset through command line pa rin. Okay? So ayan, yan i-share ko sa kanya mga kapitbahay. Ito, para to dun sa mga tropa nating IT na baguhan na naka-Netgate mismo na hindi pa to na-experience. Ayan. Share ko lang para meron din kayong idea kung hindi nyo pa alam, pero kung alam na nyo, so nice. Ayan, so ayun mga kapitbahay, share ko lang dun sa tropa nating IT na nagtatanong. Okay, let's go. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung style ko para ma-monitor ko mismo yung pFSense ko. Kahit mag-down man yung LAN port ko, na-access ko pa rin or nare-restart ko pa rin. Okay, let's go. So ayan mga kapitbahay, kung nyo mapapansin, meron laptop dito. So ito yung aking pFSense, 5100s. Tapos sa main office is 6100. Ayan, so ayan mga kapitbahay, tingnan mo kung mapapansin mo, yung 5100s na ganito, walang lagay ng monitor yan. Ayan, so ganyan lang siya. Ayan, mapapansin dito sa likod. Ayan, as in box lang talaga siya. Parang mini PC siya pero wala siyang lagayan ng monitor or HDMI. Ayan, paano ko nga ba to in-access dito sa laptop ko? Ayan. So, kunyari, nag-down yung isa kong port. Kunyari, nag-down yung LAN ko na to, tapos hindi ko na ma-access. Pwede ko pa rin siya ma-access through console. Ayan. So, nakakabit yung console ko. Ayan. USB. Papunta rito sa console port ni pFSense. Okay? Every time na kunyari, magka-problema yung LAN ko, tapos hindi ko na siya ma-access, ang ginagawa ko, pumupunta lang ako rito, tapos ina-access ko siya dito sa laptop ko through console port. Ayan. So, ayan yung port ko, nakasaksak si USB. So, paano nga ba gamitin ang console port na to para ma-access mo yung command line ng pFSense natin? Same lang to sa process kapag naka Community Edition ka. Ang Community Edition lang ang pinagkaiba, katulad ng pFSense backup ko rito na Community Edition. Yan. Yan. Meron siyang tatlong port. Ayan, tatlong port. 2 gigabit, 1 gigabit. Tapos may BGA siya. Yan yung backup ko. Yan yung monitor niya. In case na masira to, automatic ililipat ko lang dyan. Magkakaroon na ulit kasi naka-backup siya. Okay, so pupunta tayo dito. Tuturo ko sa inyo kung paano ko nga ba in-access yung kanyang GUI gamit ang console port. Okay, so automatic kapag bumili ka ng pFSense na Netgate mismo, yan. Netgate mismo yan. Automatic may kasamang ganito yon, console port. USB to firewire ata yan. Yan. Ang gagawin mo lang para ma-access mo yung GUI niyan through CLI. So, kung familiar kayo, ito yung ginagamit ko. Ito. Kung familiar kayo sa ganito. Alam ko familiar naman kayo siguro nito. Pero dyan sa mga bagong tropa ang IT natin, ayan. Yan yung ginagamit ko para i-access yung CLI ng pFSense natin. So, paano nga ba i-access yan? So, gagawin mo lang is open mo lang yung pati na yan. Yan yung mukha niya. Okay, so, ang gagawin mo, punta ka lang dito, ilalagay mo lang yung IP ng pFSense mo. 192.168.0.1. Tapos, imbis na SSH, punta ka dito sa serial. Ayan, serial. Okay? So, serial. Tapos, paano mo nga ba malalaman yung kanyang serial line? So, from dito, papunta dito, sa USB na to, makikita mo siya dito sa device manager. Yan, nakabukas na yung device manager ko. Yan, makikita mo siya diyan.
Makikita mo siya dyan. Dito sa port and com.lpt. So, ito siya. Kung nyo mapapansin, ang mawawala dyan is 12. Yan, bubunutin ko Yan, kung nyo mapapansin. Yan. Nawala yung 12, COM12. So, ibig sabihin, yung USB port na pinagsasaksakan ko is nasa COM12 siya. Ayan, nasa COM12. Okay, so, kapag nakuha mo na yan, ang gagawin mo is i-enter mo lang dito. So, COM12. Ayan. Number 12. Ay, mali. Ayan, number 12. COM12. Tapos, dito sa port na mismo na to, wait lang COM12. Tapos, yung port mismo na to, ang default port ni pfSense is makikita mo dun sa general settings, dun sa SSH or sa ilalim nun meron nakalagay dun serial port. So, ang serial port na default ng pfSense Netgate natin is 11-5200s. Yan yung default port. Makikita mo mismo doon kapag in-access mo. Kahit yung community edition, makikita mo siya doon sa settings, sa general settings. Yan, kung yung mapapansin. Yan, 11-5200s. Yan, kapag nalagay mo na lahat yan, so click mo lang to. Pag click mo yan, automatic. Pag in-enter mo yan, minsan nag-freeze kasi yan eh. Yan, kung yung mapapansin. Nandyan na siya. Hindi ko ipapakita kasi baka makita yung public IP ko. So, ayan. Yun yung mapapansin na access ko na siya, di ba? Ayan. Ganun lang, mga kapitbahay. Ganun lang kadali. Tapos, pwede mo nang i-manage. Yan. Kunyari, nabunot yung LAN ko. So, mamamanage ko pa rin siya through PATI kasi nga naka-console ako. So, ayan. So, ganun lang kadali ang pag-setup or ang pag-access ng ating pfSense Netgate gamit ang console na to. Ayan. So, dyan sa tropa nating IT na kapitbahay na nagtatanong na baguhan lang sa ganito, sana nakabigay ako ng informasyon or nakabigay ako ng knowledge sa iyo. Ayan. So, ito, normal laptop lang to. Magda-download ka lang sa Google ng PATI. So, napaka-ano lang nito, dali i-download kasi yung PATI na to. Mapapansin. Ayan. Yung PATI na to is free lang to. Super free. Pag tinype mo yan sa google.com. Yan. Pag tinype mo PATI, ay mali pala. PATI yan. PATI Gen. Ayan. Makikita mo agad yan. Download mo lang siya, Windows. So, usually, kapag may Cisco or kahit naka Linux file server ka, pwede mo rin gamitin tong PATI na to. For example, papakita ko sa inyo. PATI. Yan, PATI. Kahit basta anong klaseng CLI something, basta may port na ganito, SSH, pwede mong gamitin. For example, ang file server ko is 192.168.2.109. Yan, port 22, matik naman yan pag SSH port 22. Kapag kinlik mo yan, ay mali pala. Kulang. 2.109. Wala yung tuko, maliit. 2.109. Yan yung Linux file server ko. Kapag in-access mo yan dito, ayan. Pag kinik mo yan, kasi hindi pala ako. Nasa ibang wifi pala ako. So, hindi ko siya ma-access. Wait lang. Pero, pwede yun gamitin. Nasa ibang wifi lang ako. Nasa guest wifi ako. Kaya hindi ko ma-access yung file server ko. So, ayan mga kapitbahay. Pwede mong gamitin pang-connect ng Cisco, pang-configure ng Cisco, pang-configure ng Linux file server, kahit anong Linux, or pang-configure ng pfSense natin. Pwede to. Yung PATI na to. Okay mga kapitbahay. So, ganun lang kadali. Sobrang basic lang. Okay? So, ayan. So, dyan sa tropa nating IT na nagtanong. So, sana nakabigay ako ng impormasyon. Sana nakatulong ako. So, God bless po. Maraming salamat sa pag-support. Ay, mali pala. Maraming salamat sa suporta sa aking YouTube channel. Ayan. So,
See you soon mga quick buys sa mga susunod nating vlog. Ayan, dun sa mga tropa nating IT na may katanungan na may mga question about sa mga video natin, pwede naman kayo mag-comment. As long as na masasagot ko or mabibigyan natin ng video or mga basic tanong lang, pwedeng sinasagot ko. Pero kung maaari, mahirap ipaliwanag, ginagawan ko ng video. Ayan. So, comment down below lang po. Sasagutin natin yan hanggat sa makakaya. Maraming salamat. God bless and peace. Maraming salamat sa suporta sa channel ko. Dumadami na tayo kaya maraming salamat. God bless and peace. Bye.